Mabuhay Pilipinas! Maligayang pagbabalik dito sa aking channel, pero kung bago ka lang, pasuyo ng like and subscribe. Salamat agad. Ngayong gabi ng Thursday, October 17, 2024, kabayan, update lamang po tayo sa ating panahon. Kabayan, narito pa rin po ang Intertropical Convergence Zone o ITCC na siyang nakakaapekto po ngayon sa bahagi po ng Mindanao. Ito po ay medyo umangat na po ng epekto kumpara natin kahapon. Kaya maraming lugar na po sa Mindanao ang siyang naapektuhan at makakaranas po ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan na may kasamang kulog at kidlat. Narito ang apektadong lugar, kasama po ang Zamboanga Peninsula, Soc-Sargen, BARM, BARMM, Northern Mindanao, Davao Oriental, Davao Occidental at Davao del Sur. So mga kababayan, posibilidad po ng pagkakaroon ng mga pagbaha and landslide ay posible po, lalo na kung magiging moderate to heavy rains po. So ingat tayo dyan mga kabayan. At dahil din po sa epekto ng ITCC, apektado rin kabayan ang lugar din po ng Visayas, Palawan and the rest of Mindanao. So asahan natin kabayan na magiging partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers and thunderstorm. So, posible rin pong bumuhos ang pag-uulan na maaaring magdulot po ng mga biglaang pagbaha and landslide, lalo na po sa ating mga prone areas natin. Kaya tayo po ay mag-monitor sa ating kapaligiran. Kung babahaman, ay iligpit din po natin at i-keep safe po natin ang mahalagang gamit natin. Sa ngayon, kabayan, dito sa may Cagayan Valley, Aurora, Quezon, and Bicol region, partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers and thunderstorm. Epekto naman po yan itong easterlies. Hindi pa rin nawawala ang posibilidad ng pagkakaroon ng mga biglaang pagbaha and landslide. At dito sa atin sa Metro Manila at ilang bahagi pa ng Luzon na hindi ko na nabanggit, partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers and thunderstorm. Mga localized thunderstorms naman po ang siyang nakakaapekto. Asahan na pagdating ngayong gabi, posible pong bumuhos ang mga biglaang malalakas na ulan. Kaya ugaliin nating magdala ng payong, kapote bilang pananggala sa ulan at expect na rin po natin na posible rin pong magkaroon ng flash floods and landslide during severe thunderstorms. Sa ngayon, kabayan, pagdating natin sa weather system natin, meron po tayong nakikita sa labas ng Philippine Area of Responsibility na dalawang kaulapan. So ito po ay minomonitor natin dahil kahapon isa lamang po yung nakikita pero ngayon dalawa na po ang sumulpot. So minomonitor natin ang development nito. Sa ngayon, mababa pa ang tsansa na ito ay maging isang ganap na LPA o isang ganap na bagyo. Pero sa ngayon kabayan, patuloy nating monitor ang progress nitong dalawang sama ng panahon sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon ay wala pa rin po itong direktang epekto sa ating bansa, kaya wala pa po tayong dapat na ipangamba, pero maging bukas isip po tayo, lalo na dahil nagbigay na rin po ng forecast ang Pag-asa na posibleng merong isa hanggang dalawang bagyo na papasok bago po matapos ang Oktubre. Sa ngayon ay patuloy po tayo mag-monitor sa ating panahon at patuloy nating ipanalangin ang ikakaganda at ikaayos po ng ating panahon. So patuloy tayong mag-ingat kabayan. At kabayan, kung natulong sa iyo ang video na to, huwag mo namang kalimutang mag-like and subscribe at pasuyo na rin po, pahit na rin po ng notification bell para updated ka sa mga susunod ko pang weather update. Muli, maraming salamat, ingat, God bless po kabayan.